In this video, pag-uusapan natin kung bakit alangalan ako mag-invest dito kay Cubits Cube. So, hindi na natin patatagalin, simulan na natin. So, ayan. Number one reason ko is yung CEO unknown or yung mga people behind the project is unknown, di natin kilala. And ayan, yung pictures nila. Ayan, CEO unknown yan sila. Ayan, tingnan natin yung mga pictures. Ayan, happy naman sila, happy family yarn. And to I have link. So, actually, itong article na to, pwede siya makita kung ano-ano, website o kung ano man. Siguro Facebook lang ang merong link ako ngayon. Pero ito daw, yung mukha na nakikita niya na yan is yung founder daw ng Qubits Cube. And ang pangalan niya is si Dominic McCrail, visionary founder, CEO with 15 years of experience in international financial markets and technological innovation. Wow, no? 15 years of experience in blockchain technology, blah, blah, blah. Pinanganak at lumaki sa Ireland at nag-earn ng Master of Business Administration, no? MBA daw sa Harvard School. So, ayun, tignan natin, search natin kasi yun yung problema ko, hindi natin ma-search. Ayan, 'di ba? Yung pangalan niya puro Cubits Cube na kagad. Wala tayong makita na background niya like yung previous work niya o kung ano man siya, anong itsura niya noon. Alam mo yun, kasi napaka-importante nun guys 'di ba? Alam natin kung sino ba yung face of the company. Kasi ang ayaw natin mangyari dito, mamaya, itong tao na to, artista or binayaran lang para magbukhang, alam mo na, face. Pero yung mga tao behind the project, sila talaga yung, alam mo yun, mga scam or what. So, importante rin kilala natin kung sino yung mga tao behind the project. So, that's number one. Hindi natin makita. Imagine 15 years of experience, tapos wala tayong makita kahit anong data. Number two is yung license mahina. So, ayan, sa website nila. Ito, pinagmamayabang nila, company overview. So, sa FinCEN, ayan, and then, ito naman sa LLC. Actually, guys, yung mga hindi ko kasi alam kung yung iba sa inyo, maybe first time lang mag-invest. Alam nyo, yung mga scams, scheme in the previous or yung mga dati pa na, alam mo yun, nagsara or nalaman na ng scam, alam mo yun, may ganito na silang mga licenses. So, alam mo yun, anyone pwedeng kumuha ng gantong license. Ayan. So, para sa akin, mahina. 'Di ba? New York license pa sinasabi. And wala masyadong makita dito sa website. Puro cryptocurrency, blockchain technology. And then, next is, Ponzi scheme ba to, 'di ba? If people, so ito, sinulat ko to, if people who join our large and invest large amount of money, so yung 2% per day ba possible? Tapos may mga network marketing, may compensation plan pa, affiliates, kumbaga may kinikita yung mga nag-invite sa iyo na kinikita daw doon sa trades ng mga trader. So ayun guys, yung 2% per day talaga is napakahirap niyan makuha. 'Di ba? Isipin niyo si Manny Villar kung magkano yung network niya. Ayan, so sabihin natin 13.9 billion network niya. Invest na natin sa Qubits Cube. 13.9 times 2%. Okay, 14 na lang natin. Ay sige, 13 na lang natin kasi hindi ko siya ma-compute dito. So isipin mo 13 billion magiging 260 M, 'di ba? In one day ganun na yung kinita niya, 'di ba? So lalaban na 'yan sa ilang araw lang, lalaban na siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Kasi sa Ponzi scheme, bakit ga ba nangyayari? Sa mga hindi nakakaalam, explain ko ano yung Ponzi scheme. Ponzi scheme is yung mga old investor, halimbawa ako pumasok ko, nauna ako, nagbayad ako. So yung yung pera nun, pinampi-payout yun sa mga nauna pa sa akin. Tapos sabihin natin may bago na naman pumasok, mga new investor, mga new pera na papasok. Yung pera na papasok doon, parang may compensation ako, kumikita ako doon. And so on and so forth. And ang problema kasi sa Ponzi scheme is darating siya sa point na yung mga tao na sabihin natin yung kinikita nila, yung wini-withdraw nila is sabihin natin mas malaki na yung mas maliit, mas kumbaga 'di ba may nag-recharge tapos yung nagwi-withdraw mas malaki. So there will be a chance na yung company na yun bigla na lang magsara kasi na-hit na nila yung maximum na pwede nilang makuha sa platform. So ayun, nakakatakot din kasi isipin mo sa ngayon nagsisimula pa lang si Cubits Cube, magwa 1 year pa nga lang this November. So I believe kayang-kaya nilang bayaran pa yung 2% per day sa mga naunang investors lalo na palaki ng palaki. Mas malaki yung mga nagre-recharge kaysa doon sa mga nakukuhang return. Ang problema pa, syempre tayo natuwa tayo sa pag-i-invest doon. Yung mga tao hindi pa nagwi-withdraw. So take lang sila, pinapaikot nila ng pinapaikot yung pera. So darating talaga sa point na, alam mo yun, hanggang ngayon malaki pa rin ang nakakuha ni Cubits Cube doon sa new investors. And syempre, yung mga old investor dahil nainganyo sa taas ng interest rate, ang gagawin nila, papaikutin nila, hindi pa sila nagwi-withdraw. So ayun, may computation talaga yun. Hindi yan sila manghuhula na, ay, ito na yung pinakamalaki.
isasara na nila yung kumpanya. May ano yan, meron niyang point na darating na, sa ngayon kasi yung recharge malaki kaysa sa nagwi-withdraw. So darating sa point na, alam mo yun, mas dadami na, magpapantay yung dami na magre-recharge at alam mo yun, magwi-withdraw. So that's why, alam mo yun, ingat kasi for sure at that moment, magsara. Baka nga this week magsara eh, 'di ba? Sana pinapanood mo tong video na to, mamaya this week o kaya bukas, may chance na mawala si Cubits Cube. Tapos ito pa guys, imagine yung business, yung license na meron sila, New York yung license. Diba? 3 yun. New York yung license. Doon nila kinuha. Doon naka-register. Tapos parang MMSB license na pwede daw sila mag-operate around the globe. Pero bakit? Ito. Bakit third world countries ang may interesado dito? Ang mga pumapasok sa website na to. Diba? Ba't walang first world country? No, nakikita nyo ba yan? Haiti, Nigeria, Ghana, Pilipinas. No, nandito rin tayo. Kenya. Alam mo yun guys. Maybe kaya, alam mo yun, ito lang yung may interesado. Ito yung target market nila. Kasi madali tayong madali tayong maniwala, maengganyo sa mga gantong investment scheme. Kung naka-register yan sa New York, edi sana, alam mo yun, marami rin doon na nag-i-invest dito sa Cubits Cube. Pero ba't tignan mo, ba't mas marami pa doon sa Haiti? Anong alam niyan sa financial? Nigeria, Ghana, hindi kami minamalit itong bansa na to, lalo na Pilipinas, di ba? Sobrang mababa pa financial literacy nila. Tapos yun, another thing is, alam mo yun, bago lang to eh. Itong website na to, tignan mo, created on November 10 lang, nagsimula. Gets nyo yun? So yun, actually yung mabigat eh, marami pa sigurong reasons or sobrang sketchy talaga, ang laki ng binibigay, ang lakas ng kitaan, 'di ba? So ayun guys, alam mo yun, hindi ka kayo tinatakot. Siguro maybe may magtanong sa inyo, coach, di ba may mga videos kayo? Ito halimbawa, 'di ba coach, ba't may mga videos kayo na tingin mo 30 videos pa ngayon ginawa ko para sa course na to. Ayan. Kung mapapansin nyo bakit may ganito ako sa umpisa ng video? Ayan pakinggan nyo to. Remember to do your own research and due diligence. It is important to invest in something that we understand and only invest what you can afford to lose since lahat ng investment may risks. So kung gusto mo lang naman sumabay, it is your own discretion. So may kita niya. So kung gusto mo lang naman sumabay. Ayan. So, kailangan always remember to do your own research na sariling research nyo, due diligence. Tapos, dapat nag-i-invest tayo in something na intindihan natin. Ang problema sa atin, nag-i-invest tayo dito nang hindi siya natin naintindihan. Paano ito kumikita ng pera? 'Di ba? And only invest what you can afford to lose. Kasi, alam mo, may mga ibang tao nag-invest dito, pang grocery nila, pang kailangan pang araw-araw. Naku, extra, yun talaga rule ng investing. Unfortunately, kailangan extra pera na, alam mo yun, kahit mawala, okay ka pa rin. Sisipin mo, paano kunwari, sumahod ka ngayon, pang isang buwan, ininvest mo lahat dito, nagsara. Ano nakakainin nyo sa buong buwan? Yun yung pera na hindi nyo pwedeng i-invest, guys. So, parang nilagay ko dito na, alam mo yun, lahat ng investment may risk. So, kung gusto mo lang naman sumabay, it's your own discretion na. So, pansin nyo, lahat ng videos ko, Always remember ayan, to do your own. lahat ng point. Tsaka, isipin nyo iba sa iba, malaki to na 8,693 yung tinitrade ko. Pero alam mo yun, kasi magkakaiba kasi tayo ng financial status. Maybe sa ibang tao, malaki to. Pero sa akin, barya lang to. Portion lang siya ng investment ko na hindi lahat ng pera nakalagay dito. Alam mo yun, pwede ko ipakita. Pag mayabang na ito, kinikita ko, $189, $194, $174, $93, $82, $149, $152, $164, $175. Alam mo yun? Maybe sa inyo malaki, pero alam mo yun, portion lang siya ng pera ko. There will be, alam mo yun, malaki ng portfolio ko, naka-invest kasi syempre yun na talaga trabaho ko, investment consultant, nag-i-invest talaga ako sa iba't ibang assets, sa mga kumpanya, stocks, dividends, REIT, lending business, o sa trading, forex, nagka-copy trade ako, iba't ibang, alam mo yun, mga master traders, iba't ibang broker. So yun, alam niyo guys, magkaiba tayo ng financial situation, tsaka ako naman, wala naman na masyadong responsibilidad sa buhay, wala pa naman akong asawa, family ko lang naman, yung immediate family ko lang naman, yung sinusuportahan ko as of now. So yun guys, ang important, kailangan talaga maingat, wag masyadong, siguro, bala kayo kung gusto nyo talaga mag-risky. Ako kasi risk taker ako. Kaya, alam mo, tinry ko, sinubukan ko maglagay ng portion of my funds here. So, maybe may magtanong sa inyo, coach, kung mahina pala license, may mga alam ba kayo? Example na may mga magagandang license. Sige, ito, example, pakita ko sa inyo. So, ito example, ayun ito mga broker sa buong mundo. Ayan, may mga scores. Ayan, tataas ng scores, no? So, ito sabihin natin, FP Market. So, ayan, isa sa mga ginagamit ko to na broker. Ito may mga license Australia Market Making. Ayan, and then Sisig.
Kasi ito napakahirap nitong kuhanin, 'di ba? Kung may ganyan yung Cubits Cube, kahit ano pa, kahit gaano kalaki pa ng pera, ilalagay ko diyan kung may ganito sila. Tsaka ito pala naalala ko kasi ito halimbawa meron ako nitong broker na 'to, ang hirap ng KYC. Sa Cubits Cube, ano yun magpo-post ka lang ng ID, okay na, verified ka na. Hindi gano'n ang mga ano, lalo na mga apps or platform na nag-offer ng mga investment. Eto nung nag-KYC ako, hindi lang ID hiningi sa akin, may proof of address pa kung totoo na yung address na nilagay ko dun talaga ako nakatira, and then hiningi kung ano yung trabaho ko, magkano yung kinikita ko. Tapos yung bank, ito pala kung magde-deposit ka, dapat pangalan mo lang din. Tapos kung magwi-withdraw ka, dapat dun papasok sa pangalan mo rin. Eh dito sa Cubits Cube, walang pakialam. Kahit gaano pa manggaling yung pera, kahit i-withdraw mo kahit saan, alam mo yun, X na kaagad kasi alam mo yung AMLA guys, yung anti-money laundering, 'di ba? Kaya nga nagsara yung Binance or alam mo yun kasi iniiwasan natin na alam mo yun, ma-associate yung isang platform, yung isang investment sa mga illegal activities. So kung ganun lang kadali yung alam mo yun, yung KYC, hindi prone to money laundering yun. So X na kaagad, yari pag nakita ng government yan, baka ipasara o alam mo yun, habulin. So ayun guys, ayun yung way maraming platform, maraming investment. Kung gusto niyo magpaturo, sige chat nyo ako. Punta kayo dito sa page ko. Chat nyo ako. Ayan, pwede nyo akong i-message. Punta kayo dito sa page ko. Search nyo, passive income. So that malalaman ko pag nag-chat kayo ng passive income dito sa page ko, malalaman ko na nanggaling kayo dito sa video na to at gusto nyo magpaturo ng other passive income na gaya ni Cubits Cube pero mas malakas yung license. Pero hindi ko mapapangako guys na yung kikitain kasing laki ni Cubits Cube. Kasi sobrang laki talaga na kinikita sa Cubits Cube. 2% per day. So kung ikaw pag yun, almost, alam mo yun, ma-ROI mo na kaagad 100% yung kikitain sa isang buwan So siguro yung mga platform na meron ako, nasa around 5, 10%, 15, 20%, ayun, malaki na yun. Pero nandun, hindi kasing laki sa Cubits Cube. Also, important din talaga na mamili kayo, hindi kayo basta-basta, alam mo yun, nagjo-join kung kani-kanino, gumagamit ng link kung kani-kanino. So, alimbawa, kayo, yung mga naging part ng team ko, meron tayong community group, ayan, Cubits Cube, lahat na nandito, ayan, tamang share lang. So, pwede kayo mag-join dito, private group, mag-join kayo dito, magkaroon tayo ng community. Na alam yun, kahit mawala to, magtulungan tayo. Kahit mawala yung Cubits Cube, at least naka-diversify, nakakalat yung pera nyo, hindi nyo nilagay yung pera nyo sa isang asset, 'di ba? Kung alam nyo yung diversification, na we don't put our eggs, parang hindi natin nilagay lahat ng eggs natin in one basket. Kasi isipin mo, pag nadapa ka, lahat yun basag. So, dapat hiwa-hiwalay natin nilalagay yung egg natin sa iba't ibang basket so that kahit may mabasag na isa, alam mo yun, okay ka pa rin. So, yun yung tinuturo ko sa community ko, and for sure, kahit magsara yung Cubits Cube, magiging masaya tong community ko because diversified at na-guide. So, kung gusto nyo sumali, chat nyo lang ako, register kayo using my link, maging part kayo ng team. So, ayun guys, di ko kayo tinatakot, naging honest lang ako. So, sana maintindihan nyo rin guys, kasi hindi rin biro to. Pera pinag-uusapan natin sa ibang tao, pangkabuhayan na nila yon. So, yun lang guys, hopefully, magkaroon tayo ng update, kita-kits sa mga sunod na videos natin.